kanyang ikalawang termino bilang Pangulo, nabahira ng kontrobersya ang Administrasyong Arroyo nung pumutok ang Hello Garci scandal. I have here copies of the tapes. One is the original and the other one is the altered version. Napasakamay ng media ang isang tape na naglalaman ng pag-uusap sa telepono ng nooy tumatakbong presidente at ng opisyal ng COMELEC. I am sorry. Sa pag-amin ni Pangulong Arroyo, lalong umigting ang panawagang bumaba na siya sa pwesto. You have stolen the presidency, not once, but twice! Unang nakapanayam ng GMA News si Samuel Ong, ang umaming may hawak ng mother of all tapes. I realize, maliit lang akong tao. Small price to pay. Yung buhay ko. Wala kang maririnig sa kanya kundi, Arnold, huwag mo akong pabayaan. Di ba NBI official to, pero dumarating pala sa panahon na kinakailangan mo ng protection ng media. Dahil nandun na yung balitang sasaktan siya, haharangin siya, bago siya makapunta sa press con para hindi niya maipresenta yung mother of all tapes. So hanggang doon sinamahan ko siya. Hindi namin malilimutan ang taong 2007 nung nalagay sa bingit ng kamatayan ng GMA News crew sa Tipo-Tipo, Basilan. Bigo ang grupo ng Marines noon sa paghahanap sa nakidnap na si Father Giancarlo Bossi. May mga namataan daw kasi na mga sniper na nandun sa may bahagi ng bundok na yon. At dahil doon, nagsimula na itong tansya ko yung mga 4 na minutong pukpukan. Tumagal ng 7 oras ang labanan at sa paghupa ng putukan, nadiskubring tinamaan ng shrapnel ang assistant cameraman namin. Siguro sa first 2 hours or 3, nandun yung kaba. Kabog, grabe talaga. Lahat na ng dasal ginawa mo. Lahat ng panalangin ginawa mo. Pagkatapos ng 2-3 oras na yun, maski pa paano, parang wala ka na rin maramdaman eh. Until, paglingon ko sa kaliwa ko, paalis na kami nun, nakita ko duguan yung assistant cameraman. Doon uli nabuhay yung, sabi ko, ganito katindi na ipasok namin. Hindi na talaga biruan to. May mga nasusugatan na, may mga namamatay na. 14 na Marines naman ang hindi pinalad na makaligtas at 10 sa kanila nilapastangan pa at pinugutan ng ulo. Isa ito sa mga pagkakataong muntik na namang maging laman ng balita ang mga mamamahayag. Tumatak din sa kasaysayan ng GMA News ang trahedyang inabot ng barkong MV Princess of the Stars. Hindi yung palaging hinaharap ng mga divers dito. Bukod dun sa danger sa loob ng barko, nakakasulasok na amoy ng mga bangkay na lumulutang. Eksklusibong nakuhanan ng aming grupo ang lumubog na barko sa ilalim ng dagat. Alam raw niyang isa si Mark sa mga rumispondes. Hindi rin matatawaran ang mga international coverage ng GMA News. Nalagay rin ang taong 2001 sa kasaysayan ng buong mundo dahil sa pag-atake ng mga terorista sa Estados Unidos. 2 hijack plane ang sumalpok at nagpaguho sa Twin Towers ng World Trade Center. Ang malagim na 9/11 attack ay unang nabalitaan sa GMA News ng mga Pilipino. Siguro mga an hour and a half before the newscast, we were able to get latest stories from abroad. We also got fresh interviews. Nagkumahog kami sa pagkuha ng mga pwede namin interviewin by phone just to get the latest feedback because I think everyone was in shock that time eh. Ang itinuturong ulo ng terorismo, ang leader ng Al-Qaeda network na si Osama Bin Laden. Inilunsad ng US military ang Operation Enduring Freedom. Ang gera kontra terorismo na
na naglalayong hanapin at litisin sa korte si Bin Laden at pabagsakin ang Taliban regime sa Afghanistan. Para maihatid ang mga balita, pinasok ng GMA News ang bansa sa kabila ng nagaganap na gyera. Personal kong naranasan kung gaano kadelikado ang lugar na ito nung sumabog ang isang landmine. Ilang metro lang ang layo sa amin. Just sit. What was that? We don't know, just sit. If Saddam Hussein does not fully disarm, and for the peace of the world, we will lead a coalition to disarm him. Sa kabila ng nakaambang panganib, sa pusod ng Iraq naman ang sumunod na misyon ng GMA News. Yung GMA, yung kauna-unang network na nakapasok dito sa Iraq, at nakita na namin yung sitwasyon na pwede mangyari. At yung mismong live position kung saan kami nagla-live, binomba yun nung i-launch na yung gera doon. Gulat ang naramdaman ko nang mamataan ko. 2003, bago pa man magsimula ang gyera sa pagitan ng Amerika at Iraq, naroon na ang aming grupo para masaksihan ang mga huling araw ng kapayapaan sa kapitolyo ng bansa, ang Baghdad. العجم وشافت ترقبول يعني العراق معجون بالحروب. Yung interview na yun, aminin ko na nakakatakot din kasi nandun kami sa isang lugar na hindi naman talaga kami masyadong pamilyar. Kasama lang namin yung colonel na tauhan ni Saddam. At nag-i-interview kami, nakapalibot sa amin, siguro mga 200 na katao na puro naka AK-47, naka mga bazooka. Pagdating natin dito, pinagbawalan kaagad tayong lumabas dito sa compound ng Philippine Embassy. Talaga napakadelikado ng sitwasyon ngayon dito. Maaring dukutin ka na lamang paglabas mo dito sa kalye kung kaya na-restrict kami dito sa loob. Nung sumunod na taon, sinuong muli ng aming grupo ang gyera sa Iraq nung napabalitang ginawang bihag na mga sundalong Iraqi, ang Pinoy na si Angelo de la Cruz. The Philippine government has recalled the head of the Philippine humanitarian contingent to Iraq. He's leaving Iraq today with 10 members of the Philippine humanitarian contingent. Mula sa kanyang pagkapiit hanggang sa paglaya at pagbalik sa kanyang pamilya, hindi bumitiw ang GMA News kay Angelo. Taong 2005 naman, nakiramay ang mga Katoliko sa pagpanaw ni Pope John Paul II. Kasama ang GMA News sa pakikiramay at isa ako sa mga nabigyan ng pagkakataong makalapit sa nakahimlay na pinuno ng simbahang Katoliko. Nakita ko ang Santo Papa sa huling pagkakataon. Sa gitna ng